yung sa live di kayo man? Wala akong live. Wala akong live. Live. Recording lang yan. Opo. Sige, kanta mo tayo lang. Sabi nga nung ating nabibigyan, we are worshiping the Lord, whatever my situation about us, because not all the blessings, not all the goodness that the reason that we are worshiping Him, but also because His name is great. So let us continually worship the Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your lovely name, when I things that surround become shadows in the light of you. When I found joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround us become shadows in the light of you. I worship you. Let us worship the Lord our God. I worship you. I worship you. The reason I live Is to worship you. is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, When I look into your holiness, presence in when all things that surround become shadows in the light of you. when I found the joy of preaching your When I found joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround us become shadows in the light of you. I worship you. I worship you.
Salamat po ni Panginoon sa ganito na that we gather for one purpose, O Lord. Yes, to honor and to worship you. Worship you in spirit and in truth. Thank you so much, Father God, for being together, Lord. For being with us, O God, sa gabi ito. Kung pagsagal samahan kami sa amin po in exhortation, money, at higit sa lahat pananalangin po sa lahat ng pangangailangan po ng bawat Panginoon. Lord, as we acknowledge your presence of God, we continually pray, Father God, ibigyan mo ng bawat sa amin yung panalangin na dapat po namin ilapit sa iyo. Mga dapat na ipagkatiwala dapat sa iyo, Lord. Sa ganito pong kapakanan, Panginoon, ina-acknowledge po namin that we have a God that always listens sa bawat panalangin po namin. And because of our faith, O Lord, alam na yung Panginoon na itinatagda mo yung lahat ng mga prayers and petitions na inilalapit po natin sa iyo. Lord, while we're listening, Panginoon, sa exhortation po yung prayer man, open us our heart. Help us to open our heart in order, Panginoon, to understand the message, Panginoon, that pwede po'y magkakaroon. Let your word na magrema sa bawat puso po namin. As we continue, Panginoon, in preparations namin po pananalangin, kaya mo, Lord, na buksan mo ang aming mga bibig, ipaalala mo sa amin yung panalangin po ng bawat kapatira upang maitulog po namin sa iyo kung dakilang paanan at magkaroon po ng kalungkulan sa Lord. Lahat po yan, Panginoon, tinataas po namin sa iyo at sa gabi ito, Panginoon, alam namin, Father God, na bawat katagumpayan, pagpapala at katutunan ang siyang pagkakaloob mo sa bawat sa amin. Kaya sa gabi ito, Panginoon, ay binabalik po namin sa iyo. Mataas ang papuri, ang pagtitiwala po namin, ang aming pong pagsamba na nakarapat lamang po sa iyo. Dalangin namin sa tiniling namin sa nag-isang pagpapakariyan po ng pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Good evening po. Good evening. Ayun, dapat tayo sa mensahe at may ibinigay sa atin si God. Scripture niya ay Isaiah chapter 9 verse 2. At ang natin muna ay ang mabuting dulot ng ibinibigay sa ating ni God na sariling pagpapasya. So, basahin lang po natin ang mensahe ni God na ibinigay sa atin. Isaiah chapter 9 verse 2. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan. Sa kanila sumilang ang liwanag. So, anong ibig sabihin dito? At kung bagamat tayo ay naging makasalanan at patuloy na gumagawa ng kasalanan na kung saan nagpapalayo sa atin at kay God, ay nanatiling nasa atin si God. Dahil nga noon, bago magkasigal sa atin sa atin na kamanghari, may isinin si God na Holy Spirit sa bawat isa sa atin. But mag-work ito kung ating ipag-work sa ating pusod kaluluwa. So, dahil sa mensahe nito ni God, Isaiah 9 chapter 2, ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng kabilang liwanag. Silang nagsasitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan. Sa kanila sumilang ang liwanag. May binigay lang si God sa 3 pointers. At ang kaliwanagan, Mika sa chapter 7, verse 8-9. So, basahin lang po natin. Sa Mika sa chapter 7, 8-9. Huwag kang makalaban sa akin o aking kaaway. Pag ako'y nabuwal, ako'y nababangon. Pagka ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ay magiging ilaw sa akin. So, may naunawa sa atin ni God na once na nasa atin na si God ay walang hindi makapag-benefit ang gawa ni Satan sa atin. Bakit?
na isinasabuhay natin siya. Kaya kahit kailan din magtitigil sa atin ang takot about sa mga gawa ng kasalanan o sa mga sa desisyon ni Satan o pagkalabanan po natin ito. And then chapter 2 ay chapter 8 ay verse 8, aking babatahin ang kagalitan ng Panginoon sapagkat ako'y nagkasala laban sa Kanya. Hanggang sa Kanya ay ipagsalangsang ang aking usap at dapatan ako ng kahatulan. Kanyang ilalabas ako sa liwanag at aking mamasdan ang kanyang katwiran. So malinaw, kung alam natin ang kakasalanan nasa mundo pa tayo ng kadiliman sa paggawa ng anumang kasakap ng kasalanan, tayo ay lumapit kay God, ay tayo pakikinggan ni God at pakikinggan natin pakikinggan ni God ang ating hinahin sa Kanya, paghihingi ng kapatawaran at sa ating mga nagawang pagkakala. Isa natin pagtanggap mismo ng totohanan kay God, kasi nga ay hindi nagsasalita natin ay ang makapagpatunay na tinanggap natin si God. Kasi puso po na, bago sinabi ni God na usalin natin si God sa ating mga buhay, ba't kailangan natin sa puso si God? Na sa ngayon maging makatotohanan tayo sa pagpapasakot kanya sa Kanya at paghaharian niya tayo at kalabanan po natin yung mga gawa po. Kasi saan nagiging kadiliman ng ating buhay. So, kaya nga, naging ilaw sa atin sila kung tayo ay tuluyang magpapasakot kanya at aariin natin Diyos sa pagligtas siya sa ating buhay. So now, punta po tayo sa salitang kakilang liwanag at kadiliman. Number 2, kadiliman, kaligtasan mula sa mga gawaan, chapter 26, verse 18. So, verse 17, 18. Mga gawa, chapter 26, verse 17 to 18. Basahin lang po natin. Na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil, nasa kanila isinusuko kita. So, kagaya natin na bawat isa sa atin nagkaroon na ng kaligtasan dahil sa tinanggap natin si God sa ating buhay. Na ngayon magagawa natin magbigay ng mensahe sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. At tayo magagawa na natin sumunod sa mga pinag-uutos ni God. Nakakapag-talk na tayo ng mga mensahe ni God sa ating kapwa, dito sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya. At nagagamit tayo unti-unti na ni God sa pag-sisyo ng Kanyang mensahe. Kaya ng sinasagawa natin rito sa prayer meeting. So, nagkakandak tayo ng pagpupulay-pulay ng salita ni God. Now, punta tayo sa itin. Upang ililat mo ang kanilang mga mata, upang sila ay mga balik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga masmana sa kasamaan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya. So, 18 mga gawa at chapter 36 at chapter 18. So now, dahil nagagawa na natin magpasakot, nagagawa na natin makapakinig ng mga mensahe ni God at unti-unti na tayong unti-unti natin pinapayagan ng pagkakaya tayo ni Lord Jesus Christ ng ating puso at kaluluwa at unti-unti na naliliwanagan, nagkakaroon tayo ng ilaw sa ating buhay. So, lumiliwanag ang ating mga pananaw, may nagbabago sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Kaya ng kung may person na tayo makikipag-relasyon kay God, hindi makikita sa public na outcome. So, ibig sabihin makikita ng mga nakakilala sa atin, may nagbabago sa atin. Then, pinag-aharian na tayo ni God. So, ibig sabihin, pinapayagan na natin na pagharian natin ni God yung ating mga puso at sundin ang mga pinag-utos niya. Bagamat ang pagsunod ay sinasagawa sa atin, but ang totohanan ay yung totoong magpasakot sa Kanya, manalig sa Kanya. So,
1 Peter chapter 2 verse 9. So basahin lang po natin. Tatapuan kayo isang lahing itirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan, niyang tumawag sa inyo mula sa kadilim hanggang sa kanilang kagilalas na kaliwanagan. So, ibig sabihin nito, kung babalikan natin yung mga nakaraan, mga sinaon, panahon ng Israel, bagaman may mga sacerdote, ibig sabihin sila'y pinapahayag ni God na sila'y banal, but nagkakaroon rin ng dahil sa pagiging tao nila ay nagiging nagkakaroon din po sila, nakagawa rin po sila ng pagsanamsam sa harapan ni God. Nung nabasa ko muling sa Second Chronicles, kababasa ko kanina, ayun naging nagkaroon sila ng pagsanamsam at mas binabayan sila ng mga libita na kung saan inilang ni God para mag-manage doon sa bahay-panambahan ni God. So, kagaya rin natin, gagawa tayo nakakilala sa kay God at patuloy pa rin tayo nakagawa ng kasalanan. But mas mainam sa atin kung nakakilala tayo kay God kasi unti-unti natin nailalayo ang ating sarili sa paggawa ng sangkap ng anumang kasalanan na nagpapalayo sa atin at kay God. Bagamat nasa panahon pa rin tayo ng natural sin, hindi maalis po sa atin yan sa pamagitan ni Adan at ni Eva. So ang magagawa po natin, kaya nga sabi ni God na habang nasa lupa tayo ng kasalanan, ipaulit-ulit tayo nakagawa ng kasalanan. Subalit, huwag natin itong gawing literal baka mapunta tayo sa Kristisitan. So, ibig sabihin, unti-unti natin sa pagkapasalamat tayo dahil na napaghaharian na tayo ni God, nakakilala tayo kay God, at kung may nagagawa tayo hindi pa kanais-nais, alam natin na hindi kalulutin kay God, on the spot ay hinihingi natin ang kapatawaran kay God at naniniwala tayo na magkakaroon ng katugunan at kapatawaran natin iusan sa atin at sa kay God. So, magiging ibig sabihin sa atin, magiging transparent na po tayo kay God sa pagpapagis natin ng kapatawaran sa kanya sa mga nagagawa natin pagsalang-salang. Sabihin, tuloy mapasalat sa atin ang liwanag na kung saan ay si Lord Jesus Christ mismo. But yun, apunta tayo sa conclusion. So, Isaiah chapter 42, verse 6. Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katwiran at hawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan na pinakaliwanag sa mga bansa. So, now, pag alam na po natin na pagpasakot na tayo kay God, pinag-aarian na tayo kay God, ay hindi na mahirap sa atin na kung ano mag-ipag-aatas ni God, kaysa natin pagpapag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 p
gawin na nalayo kay God. So, nagagamit na tayo ni God sa pagbigasan. Actually, ngayon ay high-tech na yung pagbibigay ng mensahe ni God dahil sa technology. Hindi kagaya noon na mga servant niya ay pinapupunta niya at talagang lumalakas sa mga lalayong lugar, nagbigay. But tayo, nakaupo lamang, nakapag-serve tayo ng mensahe ni God. So, at nakakapag-evangelize din po tayo sa pamagitan ng technology. So, salamat tayo at nabigyan tayo ng technology ni God. Nagagamit, pagkamat ito yung technology ay gamit isita, nagagamit natin sa tamang paggagamitan na pagbibigay ng mensahe ni God, pag may minister sa mga hindi pa nakakilala na gumagamit ng technology at social media. So, wag po natin hayaan na hindi tayo mag-share ng mensahe ni God kasi kagaya ng mensahe rito na hindi natin alam na once na may nakakabasa ng mensahe ni God sa mga social media, lalo sa mga may nakakaramdam na depression, ay hindi natin alam na may nagagawa si God sa kanila. So, nagiging positibo sila. So, ibig sabihin, tumitigil sa kanila, kasi sabi nga ni God, kahit anong katigasan ng puso ng tao, mapapalambot niya dahil yung mensahe niya
ay siyang salita at siya mismo nangungusap sa bawat isa sa atin. Kung ating babasahin yung mga mensahe ni God sa atin, kaya huwag natin ignorin yung mga mensahe ni God kasi once na in-ignore natin yung mensahe ni God, ay puntas pa si God mismo ang in-ignore natin. So, kailangan sa bawat oras na ating buhay ay lagi nating usalin si God. So, mga mensahe niya ay ibulay-bulay natin. So, gaya ng kalagang itinuturo sa atin ay bulay-bulay natin yung mensahe ni God. So, hindi tayo malayo sa kanya. Kaya nung susunod kasi si God ay silusong Panginoon na pagnipupuhin Panginoon. Kasi nga, lagi natin siya naaalala sa bawat oras at hindi sa dapat matuloy natin sa pasalamatan. So, ayan lang po yung short message po ni God sa atin. So, yung prayer na po. So, may talis din po rito. Gawing inspirasyon ang pagkakadapa sa kasalanan, magbalik loob kay God matapos na madapa sa kasalanan, tuluyang talikuran ang mga kasalanan at ipamuhay ang mga pinupulos ni God. Yun. Mayroon po, maraming salamat sa pinsayang pinigay po sa atin ni God. Po, ano ka lang, no? At may nabanggit kasi ni Kuya Manny yung Micah chapter 7 verse 8 and 9. Pero po quiet yung 9. Ang sabi niya dito, we have sinned against the Lord, so now we must endure his anger for a while. Kasi itong Micah na ito is also prophetic na kung saan din nagkasala yung basang Israel. Then, pinaparusahan sila na ating Panginoon. Kasi yung punishment talaga because they are under the law, so ano man yung mga pagkakasala po na nagawa nila, they have to endure yung pinakanutulo. Pero maganda kasi sinabi ni Micah, no? Tanggap niya yung pagkakasala niya at ini-encourage niya yung buong nation na magtsaga tayo. Hindi naman kagusto ng Diyos ito, tayong gumawa nito eh. Kaya mayroon definitely nakaparusahan ng matatanggap sa bawat sa atin dahil sa malaking pagkakasala natin laban sa Diyos. Pero hindi siya nawala ng pag-asa roon kasi lagi na sinasabi natin even the book of Isaiah na nabanggit ko natin. Ito yung mga punishment and certain yung hope, no? Tinugtungan niya sa but in the end, He will defend us and right the wrongs that have been done to us. Pagsagutan na lang yan. So if we go back to the Lord, definitely tayo ay i-defend na at ang sabi doon ay magiging yung mga mali natin ay itutuloy ng ating pong Diyos. So kung gagamitin, kaya ko in-open po ito, ang kasalanan ng tao, kasalanan ng bawat sa puso natin, nagko-commit po tayo. Definitely, kahit ay patawanan ng Diyos. Wala namang kasalanan ang isang anak ng Diyos na hindi tawag ng Diyos. Especially ang ating Panginoon na siya namamakita sa bawat sa puso natin. Sapat po yung blood ng ating Panginoon to forgive our sin for the past sins, our sin today, and even those sins na makukumina po natin. Cover po yan ng ating Panginoon. But let us remember, hindi dapat yun ang maging ticket natin para magkasala. Sapagkat ang sabi po dito ni Micah, lahat ng kasalanan may consequences. At danasin po natin po yan. So he's trying to give us a precautions na bagamat merciful ang ating po Diyos, kaya ang patawarin, pati hindi pipig maging dahilan para magkasala ka. Meron pagpapatawad, but definitely may pagpalo. Yun ang sabi ng ni Micah doon sa bansang Israel. At yun din naman ang sinasabi sa atin, ang bawat sa atin, either by message, either by leaders, o either na our brethren, na lahat ng kasalanan po natin may consequences po niya. At ating tatandaan na ang Diyos po ay just. Patugit po siya. He never allow sin unpunished. Kaya dapat po mahingat po tayo sa ganang bagay. But maganda po nito, there is always hope because of the love of God. Ang sabi niya, mag-enjoy po tayo, let us go back to the presence of God. Then God Himself, He will defend us sa lahat ng mali at sa lahat ng nagbibigay ng punishment sa atin. Maganda po ito. Nung pinapagay po ni Gayman kayo ng liwanag. Pagamat tayo sa kadiliman, sabi niya, ipakikita niya yung liwanag upang bawat panikituin po tayo. Kung, meron niyang kung meron niyang kondisyon. Kung ang bansa o kung ang bawat sa po sa atin, matututo bumalik sa atin.
and is willing to restore yung ating pong joy of salvation. So, hindi nakita ko sa pagpapalit. Sino ba? Micah chapter 7 verse 8. Ayan. Wait, gusto ko pala. Gusto ko pala. Nadidinig ka ba ako dyan? Oo. Opo. Likas. Yeah. Oo, maganda yung sinabi ni Kuya Manny sa last scripture verse niya, yung sa Isaiah chapter 42 verse 6, na ito ay prophecy na sabi niya, tutulungan kita, gagawin kitang liwanag, at kanya yung mga bulag ay makakakita, at yung mga ibibilang sa dilim ay makakawala, makapalaya sa pamamagitan ng ilaw na ito. Kasi this is a prophecy of Jesus Christ. Kasi during that time, mahirap talagang lumapit sa Panginoon dahil wala pa yung ipinangako na tagapagligtas natin. Yung magiging tagapamagitan natin para sa mga panalangin natin. No? Kasi dati pagka sinabi na ikaw ay nagkasala, mahirap ka nang lumapit sa Panginoon. Pero ngayon hindi na dahil nabanggit ni Kuya Manny, meron tayong high priest. Diba? At yung mga sacerdote, yung high priest natin is Jesus Christ. So nakataan po natin na yung liwanag na yun ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya tayong lahat ay galing sa dibdib. Pero nung paggabi natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, tayo po ay natanggal na doon sa kadiliman at nagdala na tayo sa kaliwanagan. Yung tayo mga pinangko, mga bulag na hindi nakakakita ng katotohanan, nakikita na natin. Hindi na mahirap sa atin yung manataya natin na naririnig na natin ang utawaan na natin sa salita ng Panginoon. So, dito sa Isaiah 42 verse 6, ang pinapromise ay si Jesus Christ. Pero nung si Jesus Christ na ang dumating sa Matthew chapter 15, ang sabi niya doon, chapter 5 verse 14 hanggang 15, you are the light of the world. Sabi niya, ito po pinatago sa ilalim ng ano yun, yung parang tinatakpan yung ilaw, kaya nga nagliliwanag tayo. O sabi nga ni Kuya Manny kanina, kapag kami nakakapanood ng mga video natin, mga share natin, nagkakaroon din ng kaliwanagan sa kanila. Huwag natin itago yung liwanag natin. Kasi hindi, ang liwanag natin, dapat talaga nakikita ng ibang. Huwag po tayong magliwanag lang sa loob ng iglesia. Hindi kailangan ng liwanag ng mga taong nasa liwanag na. Ang kailangan po ng may liwanag yung mga nasa kadiliman. Kaya tayo yung magsilbi na liwanag sa mga taong nasa labas. Kaya matutulungan natin sila pag nakita din nila yung maliwanagan, madali na rin sila makalapit sa pananalangin. Kasi nga, nagpupulagan sila sa kasinungalingan ng Satanas na mahirap lumapit sa Diyos. Ang totoo, madaling lumapit sa Diyos. So, pananampalataya, by faith, ay kaya po natin makalapit sa Panginoon. Pagpapababa natin, through faith ay bibigyan tayo ng kaligtasan. At sa pamamagitan nun ay magkakaroon din tayo ng pagpupunan sa bawat panalangin natin. So, be alive, huwag po sa loob ng iglesia, maging sa mga kapupuners natin, makikita nila yung liwanag natin at masabi tayo mga Kristiyano. At tayo mga nag-i-enjoy ng answered prayer ng Panginoon. So, yun lamang po. Sakto po yung binanggit ni Lola Eric na mag-isa sa mga kasama sa trabaho. Yan po kasi lagi tinuturo kayo mas pinagsasabi ko. Pinagmamahagi ko sa sigat sa kanila. Bakit sarili sa sarili mo ang nakikita nila sa kilos mo. Ibig sabihin, yung mga magandang, hindi yung mga binubuhat sa sarili ko, yung magagandang mag-ugali na hindi ka nila.
At ibig sabihin, tinitingin din sa kanila ang ibinubroadcast sa pamagitan ni Gan. Kaya po, kadalasan nga ang ginagawa ng Facebook namin na Pakistan nga din. Hindi naman na Pakistan. Gumagawa talaga ng mula nung dumating ako 2008 hanggang ngayon, yun ang ginagawa. Minsan na natuto ko sa kanya, hindi mo ba alam na yung busy, yung trabaho mo ay busy mo na kaigan? Bakit mo ginagawa yung mga malabag sa mata ng kumpanya? Yung pag-igan siya at mga materyala, sinipin na magnanakaw, hindi mo natin. So parang bigis sa yung may kapag-usahin na yun. Sa amin, ikaw malaki ka na malaki ng sahod mo. Sana may mga workers mo, hindi na sa nagiging kapatid. Kasi tinuturing namin na isang basic to para sa pag-support sa pamilya. So, ganun ka, matigas ang puso eh. Pero alam naman yan na siya rin nagsabi sa akin nung last month na yun na nag-snap sa kasal sa ko. May palamahal. Sabi niya sa akin, mag-iinit ko sabi ko nang pinaliwanag sa mga Saudi government na siya payagan naman niya magkaroon ng contact ng mga Christian type ng private natin public. So sabi niya, so ingat na kayo ha. Ito pa rin yan, pero ang hindi talaga niya matanggap yung ina-update na mawal siya ng matulit sa kumpanya. Tama ninyo sa akin when we are walking in true faith, kailangan mag-relate talaga sa mga tao yung ating pinaniniwalaan. We have to do it without yung not only by words but also we have to walk na to. Yung sinasabi na kailangan nakikita sa pamumuhay natin ang pagbabago. If there is changes sa buhay natin in the past before tayo naging Christian, dapat makita ng mga taong makapaligid sa atin when we are claiming that we are the Son of God. Kasi yun ang pinaka-testimony ng buhay natin. And we always have to remember na after Christ came, hindi natin pwede gamitin always yung save is always save. Kasi merong consequences ang ating mga kasalanan. And as Jesus said, He came first to be our lawyer, but the second time He will come back, He will be our judge. So, dyan pa lang, alam natin na meron talagang maakibat na maparusahan ng mga kasalanan na ating ginagawa. So, it is not late for us to repent for our sin and always go back to our first love. So, yun lang kasi yung hinihingi. Kaya niyang i-forgive lahat ng kasalanan natin once we ask for forgiveness and totally turn around and turn back to all of those sins na in-acquire natin before, and magkaroon lang tayo ng true repentance and true faith. Our God and Savior will always forgive us. So yun lang yung nakakaano sa Panginoon natin, and He is a merciful God. So we have to walk by faith and humbly ask for His grace. Additional? Short ko lang na mahirap maging Kristiyano. What makes it difficult to be a Christian? Ano yun siya yung ano siya ba? Sanay ka na sa mga dati mong sarili. Naririnig mo na yung mga Panginoon, narinig mo sarili mo. Ito yung battle between doing good and Good and evil. Diba? Siguro isa sa doon, masasabi ko isang point na difficult siya. Choosing between good and evil. Yung ginagawa ng good and evil. Hindi sa tayo, magiging Kristiyano, kailangan at first hindi sa iba hindi kailangan mo ng approval sa iba. Kailangan mo ng sa ibang
tao na masasabi ni Pastor Bernard at sa Ramang hindi siya eh. At first ko, tama. Hindi yung parang ay manifest. Kung siguro lang si Pastor, kung tama ko yung gagawin ko, ito, malit siguro ng ganito sa niya. Kaya naman nakasama ko. But, later on, nagiging ano siya eh, nagiging sa sarili mo lang ba? Na without thinking na sasabihin ng iba, yung sarili mo na mismo na magbibigay ng pasya, ako din, dun sa mga yung salita ng Diyos, na totoo talaga, lahat, all wisdom, all knowledge, makikita talaga sa mga sabay, ano niya, andun yung pagpapasingan yung lahat ng desisyon yung gagawin tamang patuloy, whether be it doing good or bad, or sa ibang sarili mong desisyon sa buhay, be it sa career mo, or relationship with others, andun mo lahat kasagot andun sa brain. Kasi ngayon sa technology, matay ko lang siya hanap, itutulong mo na lang yung makikita mo na yung ano mo. Pangalawa, pagiging Kristiyano, medyo mahirap siya kasi expectation sa iyo, pwede eh. Ngayon, yung pagiging mabait mo naman, yung pagiging kahit mo, minsan na-abuse sa iba eh. I mean, they make it like, it's a weakness sa iyo eh, sa sarili mo eh. So yung sarili mo, mapipigilan mo ba, talagang hindi siya, medyo mahirap siya eh. Medyo mahirap siyang i-fight out. Lalo na po ka, lalo na sa isipan mo na, ito eh, hindi akong ginaganito eh. Kasi sarili ko dati, hindi sila magkaganito sa akin. So, parang, sige, kaya na lang. Or, literal, babalik talaga yung isang sense na magkakaroon ng ganun eh. Yung pagiging witness, yung pagiging kain mo sa kanila, how you respond, how you react, natitrip siya as witness. Some people, they try to abuse yung pagiging useful mo or pagiging ano mo yung skills mo, ano mo yung position mo regardless doon. Minsan pag-ibig ka or andun yung yung parang naging attentive ka pa rin, kumbaga. Kasi naisip mo, Christ-like bang behavior ko kung sakaling mag-create ka na ako ng ganito? Kasi bilang tao, andun yung emotion natin eh. Mas nauna yung emotion, then later on, spiritual na ups, teka lang mali. So, ang siguro, ang natutunan ko lang is, kailangan talaga, you have to give time. Dahil hindi yung talagang ura-ura, kung magpapadala tayo sa emosyon. React in every situation. Oo, parang hindi siya maganda ba? Yung decision natin, i-base natin sa emosyon natin. Totally talagang wala siyang magandang kahinginan na. Kaya, medyo mahirap lang din siya. It's difficult. Yung pagpupo ng maging Kristiyano ka. Kasi yung Christ-like behavior, napakahirap eh. Kristo, napakahirap yung pinagdadaanan niya. Kaya niya i-forgive lahat eh. Diba? So, pasasalamat ka rin na Papasok ka na unti-unti mo na nalalabanan yung pride mo. Yun naman. Unti-unti na yung kung ma-pride ka naman, unti-unti na nagiging manipis. Natatanggap mo na yung dati hindi mo matanggap sa sarili mo dahil may binabago na sa'yo eh. Natatanggap mo unti-unti at malugod. Hindi lang natatanggap, malugod mo na natatanggap yun. Unti-unti na ito na positive. Nagdagan ko lang sinabi niya. Actually, maganda yung sinabi niya. Ang sabi niya, kung gagawin natin yung Christ-like sa sabi niya, somehow, parang may isip parang may negative impact kasi naabuso ka eh. Parang ang dating parang somehow, parang hindi yata positive, parang negative kasi sa pagiging mahinaw ko, pagiging ako,
Eh parang, supposed to be dapat na hindi naman sa punto nito. Sabay ko na ito. Parang naghahati siya. Kaya natin nasabi napaka-difficult na napakahirap. Kasi when we accept the Lord Jesus Christ, ang unang-unang tinanggal sa bawat sa atin, yung freedom natin. Yan ang mahirap. Kasi pagkatao kasi nawalan ng freedom, hirap na hirap yan. Hindi makapag-desisyon eh. Kasi bakit? Kasi wala na akong freedom eh. Kaya nangyari tuloy, ang tingin niya parang kaya yung ibang mga ateista, yung pang Diyos niya, yung Diyos talaga, sinasaka ng tao, parang pinagbabawal na gano'n. Kasi nga tinatanggal yung freedom natin. Kasi bakit tinatanggal yung freedom? Maganda yung binibit ni Yairi nung nakaraan, yung bondservant, na ang ibig sabihin nun, wala ka ng karapatan. Kung baka sabi yung amo may karapatan na sa'yo. Ngayon kung wala kang karapatan, in every decision, in everything that happened to you, hindi ka na pwedeng mag-react. Kasi tatanong mo yung amo mo eh. Panginoon, anong gagawin ko dito? Diba? Halimbawa, inaabuso na ako, Lord, ikaw ating amo, anong gagawin ko dito? Kaya pinasabihin natin, Panginoon, sige, pagawin mo, marahin mo. Hindi sabihin niya. Ang sasabihin niya, mahalin mo pa siya ng todo. Ang problema, yung karakter ngayon natin na sumisigaw. Ang hirap eh. Parang naglalaban ka ngayon. Kaya mas mahalaga yung pan-servant eh. Alam niyo yung panalangin namin lagi umaga, yung panalangin ni Paul. Ang sabi ni Paul, Lord, help me to deny myself. Kasi sumusumpong lagi ito eh. Pero kung tutulungan mo ko i-delay yung sarili ko at ikaw ang masusunod sa akin. Kasi ang pan-servant eh. Diba? Napakaganda na mangyayari sa bawat sa atin. Sa ulo talaga mahirap yan. Kasi bakit marami tinatapos eh. Marami kang ugali na nakalakihan mo na, especially mga negative things, nasa hindi mo i-surrender. Kasi pag surrender ko, eh mawawala na ako ng laban. Puputaktay na ako ng kalaban ko. Diba? Pero kung ikaw talaga mismo nagtitiwala sa atin, katulad ni Pablo, kaya nga sabi ni Pablo, kung kailan ako mahina, doon naman malakas at pinaya na natin. So nangangahulugan, hindi ako lalaban, hindi ako magre-react, hayaan kong Diyos ang mag-react sa akin. And that is the time that I will call myself na napakalakas ng aking sarili. Hindi pa naman. Ang tingin na iba, duwag na yan, hindi na malaban yan. Si Kuya Ano, dati pag tinalim yan, sinusot pa tayo. Ngayon wala na yan, duwag na yan. Pero hindi natin malaman, yung parang kaduwagan na nakikita ng mundo, yung pala yung tanda na sa atin. Ay napakaganda. Kasi papasok yun, iniisip mo negative, puro pag bilang nilay-nilay mo ito, magiging positive ito. Minsan na itanong ko rin yan sa Yun nga daw, sabi na, walk with God humbly. Oo. Walk with God humbly. At saka yung pagiging pan-servant. Yan is yung winawaksin mo na yung sarili. You become selfless. Once you become selfless, hindi mo na hawak yung sarili. It is up to God always. Sa atin ng mga nasa world, nasa mundo, tsaka yung mga hindi pa talaga rooted and live sa kanya, there's a really big challenge. Talagang napakalaki ng challenge because the devil attacks you in your sensitive moment and in yung weakest moment mo. And then dun mo ma-realize, kakaroon ka ng ng inhibitions kasi na yan yung mga sometimes ito nagkakaroon ng nagbabackslide, yung mga Christian kasi when they hit the rock bottoms of their lives, they forgot whom they are holding on. Yun yung isa sa always kong pinag-pray na when I reach my store, gusto ko na nag-worship pa rin ako at saka bigyan ako ng calmness. Kasi yung calmness na yun yung magiging source of strength. Kasi pag hindi ka na affected sa mga nangyayari, tapos kalmante ang puso mo, nagkakaroon ng yung utak at saka yung puso mo is nagiging nagiging connected sila to each other para magkaroon ka ng resolution kung ano man yung mga troubles, trials na pumapasok sa'yo at nagiging free yung natin. Kasi sometimes ang battle is within ourselves, between our head and our heart and our faith. Yun yung kasi logical for human beings to always look on logic. However, God is radical yung kanyang love. So, hindi mo makakanapan talaga ng logic. Kasi nga kahit na pinatay ka ng lahat, He will still ask you to forgive those people. So, ganun ka intense yung pagiging
ang pagiging Kristiyano is not just talagang sabi nga ng Panginoon, hindi niya tayo bibigyan ng smooth na life. Instead, it is difficult. But the only thing is that He will always be with us. Yun na lang sana yung panghawakan natin throughout na huwag natin kalimutan kung sino yung ating Panginoon. And in that moment, malalaman natin na our challenge and our battles is worth it when He is our backup, when He is our partner in time. Because we are nothing already. Any more? Alala ko lang sa may Chapter 7 verse 6. Huwag kang maglalakad sa aking kaaway. Pagka ako'y nakuha, ako'y babako. Pagka ako'y nakuha sa kadiliman, ang Panginoon mag-iigilas. Amen. So, narelate ko talaga. Last week may kumagkaan. Okay. Yung pumunta sila sa part-time nila sa Bobo. May kasamaan siya sa part-time na parang pinagkalulong siya sa kasamaan nila. At yung time na rin, hindi niya inaasahan na tapos may nakita sila ng bagay doon sa ilalim ng mesa. Ito, wala namang alam kung original ba yun o hindi. Ano daw yun po? Headset. Sinabi niya sa kasama niya. Sabi niya, taga-gubera lang. May nakita ako dito, inahin mo sa akin sa ilalim. Kasi wala na mga guest. Sabi rin mo kasama niya, ilagay mo doon sa sulok, sabi niya. Ilagay sa sulok. Pero dalawa sila pumunta. May CCTV. So, ngayon, nagkagulo na lalo kasi minanak. Mahal pala yung original. Pero nilagay na nila, doon kasama yung lalaki. Ang ginawa ng lalaki, ang tinuro si Ed. So ngayon, nagkagulo-gulo. Tinatawag si Ed sa security. Sabi ng security, sino yung kasama mo? Kasi nakita rin. Eh si Ed naman, parang hindi na nakapagsalita kasi alam mo naman sa iba ang boses. So sabi niya, hindi pa marunong mag-Arabic kasi yung security, Arabic na. Sabi lang niya, I don't know his name. Sabi niya, pero kasama ko sa trabaho. Wala na sila doon. Ang ginawa, pinicturan talaga nila sila. Kinakapan nila, wala na kita. Kasi siyempre, kaya nakita na ng yung may-ari, kukuha na yung Pero sabi niya, dalawa kami kasi yung sabi nung ilagay natin doon. Kasi si Ed, iwanan lang talaga niya doon saan niya nakita. Siya yung Akala tinabi. Akala tinabi. Oo, akala tinabi. Dapat pag ganyan sila found agad. Oo, kaya nga siya. Wala naman daw mga guest. Ibali na clearing na sila. So, kasi serving sila ng time. So, ang nangyari doon, hindi na niya itama niya. Nagbanggit doon. So, ipapulis daw si Ed. Tapos, ang kung akala ng mga kasama niya, nasa police station talaga siya. Pero hindi ito na ang nangyari. May talaga, pag ang Panginoon talaga nasa sa'yo, gagawa siya ng paraan na hindi ka mapahamak. Yung nasa kapipitan ka na, siya yung magiging liwanag mo ng gano'n. Nasakay siya ng taxi, pauwi na. Hindi siya sa police station ba? Tapos pagdating niya sa bahay mga alas 12 ng gabi. Yung relax lang siya, sabi niya. Masaya na sila, pinahiya nila ako. Sabi niya. Kasi pinicturan daw siya eh. Ang gano'n nangyari dito ganito. Kaya lahat ay plano ng Panginoon, sabi niya. At least, hindi ka sa police station yan, pinadala, nandito ka sa bahay, pinauwi ka, pinasakay ka ng taxi. Sabi niya. So kung akala ng mga kasama niya, nasa police station talaga siya. Kasi tawag doon ng police siya. So yun sabi ko sa kanya, ipag-pray na lang natin. Kasi sila hindi nila alam ang katotohanan. So, mas maganda talaga yung, epektibo talaga yung sabi ko yung every morning na, kasi iwalay kami sa trabaho. Kanya-kanya kami alis sa umaga na. Pray talaga kami na sabi
frustration, anger, sabi ko gano'n. Ginawa siyang, kaya ginawa siyang pipi ng Panginoon nung time na yun. Hindi talaga siya nakasalita. Kasi kung Ah. magsasayang tayo, iwan mo na naman yan. Oo, tapos magturuan sila doon. Gulo-gulo na. So, pasalamat na lang tayo, sabi ko, kasi kahit sa bunganga mo, ginawa kang pipi ng Panginoon para hindi ka makahanap. So, nag-guess talaga ako sa verse na ito. Ang ganda ng verse. Na talagang ihaon ka talaga ng Panginoon. Nasa kaliliman na siya yung iwanan. So, nag-test talaga ako. At least ngayon, kahit sa part-time naman si Eddie pupunta, makikita na yung tao na talaga na. Pero yung sahod niya nun, hindi na niya kinuha. Sabi ko, huwag mo nang asan sahod, kung masasaktan. Na talaga niya yun. Nangyari rin sa akin yung 15 days, hindi na ibigay sa akin sa akin. One day Kaya, na. pero pumatok sa isip ko yung design niya. Kapag ang kapwa nyo ay kinuha sa inyong pag-aaral, hindi nyo kukunin. Pinakatagay ng sakit, sige na kumakalit ng babies. Pero hindi talaga siya makamukul. Minisage mo talaga niya. Siya, hindi ka nakuha yung sahod, ibigay siya. Ibigay siya natin. Isang araw lang, 150. Kaya ano. Dami pa, left and right. Sabi ko, tinanggihan ng kabila. Tinanggihan ng kabila. Daming blessing na nag-aaral si tinanggihan ko nila sa akin. Yun na rin naman. Ayos po. So, may sasabi ka pa, Mama? Maganda yun eh. Ang isang tao, kung kailan siya lumaranas ng maraming pagsubok, na parang yung olive ba? Diba? Yung olive, kung kailan mo pinapress, mas lumalabas yung pinakamainam na sustansya niya. Yung oil, yung the best oil lumalabas. So tayo, kung ano yung the best sa atin, kapag nandun tayo sa time of persecution, mga problema, pagsubok, doon lumalabas yung mga nakaimbang na mga salita ng Panginoon sa atin. Lumalabas sa atin, dapat si Jesus Christ. Katulad doon, imbes na mag-iinit ang ulo, di ba? Lumabas yung character ni Jesus na walang salita. Di mo ba? Yung pang pagpapakumbaba, makikita sa atin. Kaya maganda talaga na natutunan tayo magbantayo sa salita ng Panginoon. Kasi yung salita ng Panginoon, ang niyang magbabago ng character natin. Hindi natin kayang magbago unless narinig natin yung katotohanan na salita ng Panginoon. So, glory to God at nakikita natin yung mga ganitong mga examples, living testimony na ang salita ng Panginoon ay tunay na buhay sa bawat buhay natin. Good. Good po. At tayo po'y mag-proceed sa ating pong prayer. Good night. Matulog ka na. Bye-bye. Love you. Happy bye-bye. Kala ko si Paute. Ganda yung Friday video, di ba? Ano siya? Pero may problema. Yes. Kasi nahihiya siya ba? Kasi hindi naman ganun pagkatao ko. Ganito ugali. Ngayon, lesson, sometimes yung mga process natin, lesson learned yan. Yan nga sabi ko sa Ngayon, alam niya na hindi niya dapat kunin o itabi. Dapat, if ever, ibabalik niya. sabi ko sa kanya, kasi yung doon kami sa Snooker Masters, ako yung na-assign doon talaga sa pinaka-center ng championship. Kasi isang linggo ako na-assign doon isa. Every di-ulot ako ng basura. Doon sa mga sukuan. May nakita ko cellphone. Hindi ko talaga yung hinawakan. Kasi tinawag ko yung security, sabi ko may cellphone dito na ito. Ayan, dito ka nila, pinicturan nila. Kaya manag na isa. Kaya Arnold, kaya isa. Isa. Kaya. Sakit tayo lang. Last point tayo. Pinaplayas. First kami. Sino yung babae? Dito yung dalawa.
Hindi siya ano ito.
Lalagyan na natin yan sa ganyan. Ito eh. Oo, ang ano. Wala naman kasi bike. Here I am. Ayan. Ayan, ako nakita ang tao dito. Mga gusto matigas. Ha? Gusto mag-home to, sabi na ko. Yo. Lakas ka na ba? Okay. Ini sa kanya. Ang mo lang din. Ano yung nabili naman? Ha? Ano yung di mo nabili? Pagpahal. Load ka sa Ba't bibili tayo ng tasty ulit? Ha? Pwede ba tayong tasty o Pwede ba? pwede tayo pabili ako ng tasty? Peraso lang. Saka isang itlog, isang tray. Ba't pala na bakit nagka mo yung money? Meron pa naman siyam na peraso. Gamitin ka muna. Oo, hindi. Ah. Kung ano ba Ayos na yun. Yun na, tinapay na lang. That's right, kuya money. Kung saan ka doon. Ano? Kaya, saan? Kaya magsabihin. Para kasama sa kanila. Tingnan tayo. Kaya ko na. Alam mo niya. Panginoon, salamat Father God sa bawat panalangin na celebrate ng bawat kapatiran po, Lord. Mga prayers and petitions na aming po pinalik sa baksoy ng Father God. And we believe, Lord, the moment na inilapit po namin sa iyo, tumapasabi po believe, Lord, kapangkat po ninyo ito. At idalhin niyo, Panginoon, sa inyo kung turunuin niyo kung biyaya, Lord God. Lagi namin, Panginoon, yaman na dinig kinakaaway yung panalangin na ito, Lord. Turunuin po na, Panginoon, tayo po at Lord. Kaya dalangin namin, Lord, ay sa inyo po ng dugong panan po ninyo bawat kaya request ito. At no one can snatch, Panginoon, sa bawat kapatiran, pag ito'y manifest sa taktang panahon po ninyo, Lord God. Uli namin, Panginoon, ang dinata sa iyo, ang lahat po ng bagay na ito, Lord. At magkayang, Panginoon, na habang hinihintay po namin yung matugunan ng bawat panalangin na aming pong sinubit sa mga pagiging ito, Lord. Turuan mo kayo maging masusyoso, tulungan mo kayo, Panginoon, na maging matyaga, at lagi po, Panginoon, ang panampalataya at pagtitiwala sa iyo na lahat po ng bagay mangyayari po sa Panginoon. Ano man, Father God, yung katagunan nito, O Lord, katagunan ni according sa pagkakasulat o maaaring hindi, Panginoon, na according sa nasulat, Panginoon, lahat ng bagay pinagpapasalamat po namin. Sapagkat lahat ng katagunan na gagawin po ninyo, yung po'y the best sa bawat isa po sa atin, Lord God. Inaakit po namin ang lahat ng katagunan nito, Lord. Salamat sa buhay sa Rigoremani na nag-exhort. At muli, Lord, niliman mo kami, Panginoon, kung paano mo kami ginawa, kung paano mo kami nahanap naman. Kami po ay bumabaksak, kami, Panginoon, sometimes ay nakakalimot, pero kailanman hindi po nagmali yung pag-ibig sa bawat sa atin. Tulungan mo kayo, Panginoon, na lumakad ng pananampalataya, katulad po ni Kuya Arnold, sometimes naglalaban po pa kayo yung pagiging obedient namin sa inyo. At the same time, yung aming pong sarili, Lord. Alam namin, Father God, that every day of our life, from glory to glory, binabago mo ang bawat sa atin. And we are willing, Panginoon, na tanggapin yung pagbabago niya, Father God. Katulad po ng sinabi po ni Paul, na help us to deny ourselves, but rather, Panginoon, ikaw ang musunod lagi sa bawat buhay po namin, Lord God.
Kinabukasan po, Lord, muli pagtitipon po ng bawat kapatiran ng aming pong Friday worship service. Yung isang araw para po sa iyo, Lord. Unang na, nalangin ko Panginoon ng likod mo, Lord, na muli mag-deliver ng message sa Lord. For you, without you, Lord, I am nothing, so Lord God. Pangunahan mo ako, Panginoon, sabihin mo yung ating pong labi, bilang mga salita na lalabas po dito yung mga encouragement sa lahat po ng makakapakinig, Lord. Paguhin mo yung bawat buhay po namin, kaya mo, Panginoon, matuto kami buksan yung aming puso at isipan ng Lord. Masakit ma, yung mga salita mo, Lord, alam namin ito makakapagturo sa amin maayos sa bawat sa amin. Kaya natulungan po kami na maintindihan na lahat po ng bagay na yun, Lord. Pumangit na ka o Panginoon, ikaw pong marap sa akin, ibaba mo ako upang ikaw lamang, ang pangalan lamang ng Panginoon sa Kristo, ang may taas kinabukasan ng Lord. Sa lahat po, Panginoon, na mag-minister, sa iyo po namin ang tinataas. Ngayon pa lamang, Panginoon, Lord, the lips of every minister na tatayo po kinabukasan. Bawang mga salita po ninyo, bawang mabubuting salita po ninyo ang mapapakinggan sa lahat po ng ministers. Kaya naman, Panginoon, sa amin po mga transport minister, sa buhay ko po, sa buhay kay Arnold, kay Ate Rona, kay Kuya Hansel, Lord, tuloy ka pa rin ganyan ng katsagaan bawat puso po namin. Napakahirap po, Lord, ng pagiging transport minister po, Lord. Pero lahat po yan ginagawa po namin sa pagkakmahan po namin kayo, mahal namin yung bawat kapatiran po, Lord. That's the only thing that we can serve you in order na makapakinig po ng mabuting balita ang bawat kapatid po, Lord. Ihanda mo, Panginoon, yung bawat kapatiran ngayon pa lamang. Sa kanilang pagtulong, bigyan mo sila ng kapahingahan at bayaan mo sa mga kapatid po namin na maaaring nagdo-double-minded sa pagkatid tomorrow, Lord. Bigyan mo sila, Panginoon, ng conviction, magkaroon sila, Panginoon, ng commitment that tomorrow is only belongs to you, Lord God. Kalimutan, Panginoon, yung mga bagay, yung mga activities for tomorrow, kaya may focus lamang po para sa iyo, Lord God. Salamat po at sa bawat kapatiran po namin, nakakalimot, Lord, reminded, tipuin mo sila na muli mo sila ibalik dito sa bahay nito, Lord. Marami po kay kaparaanan, pwede, Panginoon, kayong dumaan sa pamamagitan ng panaginip, sa vision, sa mga bawat kapatiran, sa social media, just to remind every brother and sisters na matagal na po namin hindi nakakasama upang sa ganun, Lord, ay magkaroon ng conviction at matuto sila bumalik dito sa bahay-sambahan na ito, Lord. Salamat po muli sa tagumpay pagkapala na dinaranas po sa bawat sa amin. Kandi naman, Panginoon, pinagpapasalamat din po namin yung pagkain na kasaluwa po namin. Pagkakayami mga nutritions, vitamins, ang siya pong makuha po namin bilang kalakasan and sometimes kagalingan po sa mga karamdaman po namin, Lord. Ma-enjoy po namin yung fellowship po namin habang ini-enjoy po namin yung mga physical po sa pagkasaluwa po namin. Kasama na yung pag-uwi po na bawat kapatiran, ikaw po, Lord, at siya pong hininga sa buhay ni Kuya Arnold at niya, Ate Rona, O Lord, at pagkaroon sila, Panginoon, ng safe travel simula sa bahay ito hanggang pauwi sa kanila pong pansamantala tahanan. Lahat po yan, dinideclare po namin sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Muli sa iyo po, papuri, pagsabat, paglawalaki. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Yeah. Wala pa para makapalaban sa atin yan. Justice po nakahabol yung light. Panas na.